Si Catherine Bernardo ay tila laging may perpektong buhay, hanggang sa isang lihim na nakatago sa kanyang sariling tahanan ay nahayag. Ang mga liham, larawan, at isang lumang talarawan ay naghahayag ng mga katotohanan tungkol sa kanyang pamilya na hindi naisip ng sinuman, mga alaala na nanginginig sa puso at humahamon sa katapatan. Ang bawat pagtuklas ay nagdudulot ng emosyon, pagkabigla, at mga imposibleng desisyon. Naiimagine mo ba kung ano ang gagawin ni Catherine kapag nahaharap sa revelasyong ito? Maghanda na madama ang bawat luha, bawat pagdududa, at bawat pagpili na gagawin niya. Punta tayo sa video. Kalmado ang umaga noon sa Quezon City, at ang unang bahagi ng Marso ng araw ay dumaloy sa malalawak na bintana na tahanan ni Catherine Bernardo, na pinaliguan ang bawat sulok sa isang malambot na ginintuang liwanag. Umalingaw-ngaw sa kusina ang bango ng bagong timplang kapt, umahalo sa nakakaaliw na amoy na twist na umusok pa rin sa mesa. Nakatayo si Catherine sa balkonehe, hawak ang kanyang puting ceramic mug, nakatingin sa pamilyar na lugar kung saan siya lumaki. Pinapanood ang mga bata na naglalaro sa kalye at ang mga nagtitinda sa kalye na nagsisimula na magtayo ng kanilang mga stall. Ang lahat ay tila karaniwan, napakapayapa, napakadaling perpekto. Samantala, sa kusina, ang pusa ni Catherine na si Milo ay pumulupot sa kanyang paanan, umuunggol na parang may naramdaman. Gumiti siya, hinahaplos ang malambot na balahibo nito, at ang kanyang mga isipan ay gumagala sa pagitan ng mga pangako sa araw na ito. Paggawa ng pelikula ng isang bagong proyekto, isang panayam na naka-schedule para sa hapon, at, syempre, ang mga maliliit na gawaing bahay na walang ibang nakakita ngunit iyon ang nabigay sa kanyang buhay na normal na pakiramdam. Ang simple, paulit-ulit na gawain na ito ay halos therapeutic, isang malaking kaibahan sa liwanag na nakasisilaw at spotlight na sinamahan na kanyang karera. Nakashoot si Catherine na komportableng sweatshirt at maluwag na pantalon, isang bagay na nagpalaya sa kanya sa loob ng bahay. Sa sahig ng sala, ang mga libro ay nakasalansan at naghihintay na ayusin, habang ang mga naka-frame na larawan ay nagpapakita ng mga sandali mula sa kanyang pagbabata sa San Juan, ang kanyang mga unang pagtatanghal sa paaralan, at, syempre, ang ilang mga lumang larawan kasama ang malalapit na kaibigan at pamilya, mga alaala na kanyang pinahahalagahan. Payapa ang kapaligiran, ngunit may kung ano sa katahimikan na, kakaiba, nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na may magbabago. Binuksan niya ang bintana upang makapasok ang sariwang hangin, pinagmamasdan ang pagmamadali at pagmamadali ng mga lansangan at nakikinig sa malayong tunog ng ambulansya na dumadaan sa EDSA, isang biglang paalala na ang buhay, gaano man ito kalmado, ay laging gumagalaw. Kinuha ni Catherine ang kanyang telepono, tiningnan ni Catherine ang mga mensahe mula sa malalapit na kaibigan. Tinanong ni Ana, ang kanyang childhood friend, kung gusto niyang kumain na tanghalian mamaya sa Green Hills, habang si Miguel, ang kanyang pinagkakatiwalaang katulong, ay nagpadala ng paalala tungkol sa script na kailangan niyang baguhin bago mag-film. Ang lahat na ito ay tila nakagawian, halos mahuhulaan, ngunit ang bawat maliit na detalye ay nag-ambag sa pakiramdam ng pagiging normal, na tila siya ay hindi sinasadya na naghahanda para sa isang bagay na makakayanan ang lahat ng katatagan na ito. Sa kusina, habang naghahanda ng almusal, nagsimulang humimbing na mahinang Filipino folk song si Catherine, bagay na kinakanta ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang pagiging pamilyar na himig ay nagdulot ng biglaang init sa kanyang puso, ngunit kasabay nito, ang alaala ng kanyang ina, na pumanaw ilang taon na ang nakalipas, ay nagdulot ng tahimik na paninikip sa kanyang dibdib. Ito ay isang nakapaloob na sakit, isang pananabik na hindi ipinahayag ang sarili sa mga luha, ngunit kahit papaano ay mas mabigat kaysa sa anumang nakikita. Umupo si Catherine sa mesa sa kusina, hinahalo ng dahan-dahan ang kanyang kapt, tinitingnan ang bawat detalye sa kanyang paligid, ang liwanag na sumasalamin sa mga dingding na pininturahan ng kriyam, ang malambot na langit-ngit na matigas na kahoy na sahig, ang bango na hardin na tinulungan ng kanyang lola sa pagtatanim ilang taon na ang nakakaraan. Lahat ay nasa lugar, bawat bagay, bawat anino, bawat maliit na detalye, na lumilikha ng pakiramdam na halos ganap na seguridad. Ngunit sa sandaling iyon, kahit na hindi niya alam, malapit na niyang matuklasan na ang pakiramdam na ito ay isang harapan lamang, isang bagay na nakatago sa loob ng bahay na tinawag niyang tahanan ay naghihintay na basagin ang katahimikan na ito, upang ilantad ang mga lihim na hindi niya inakala. At sa gayon, sa pagbukas ng araw na may mapanlinlang na kalmado, ang tahimik na salaysay ng kung ano ang darating ay nagsimulang gumapang, tulad ng isang banayad na anino sa gilid ng kanyang mata, na handang baguhin ang buhay ni Catherine sa mga paraang hindi pa niya maintindihan. Ang bawat tunog, bawat amoy, bawat bakas ng gawain ay tila may banayad na babala, ang pagiging normal ay marupok, at ang hindi inaasahang katok sa pinto.
Mabagal na lumipas ang araw sa Quezon City, at habang ginagawa ni Catherine Bernardo ang kanyang mga gawaing pang-umaga, may kakaibang pakiramdam, bagamat masyado pa ring banayad para mapansin kaagad. Habang tinutupi niya ang mga bagong labahang damit sa kanyang maliit na labahan sa ikalawang palapag, napansin niya ang isang larawang nakalatag sa likod ng laundry basket. Ito ay isang lumang imehe, naninilaw sa edad, na nagpapakita sa kanyang ina, si Clarissa, na nakangiti kasama ang isang taong hindi kilala ni Catherine. Isang lamig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Paano napunta dito ang litretong ito? Naisip niya, marahan itong hinawakan upang hindi mapunit ang marupok na mga gilid. Ang detalye ay banayad, ngunit sapat na upang magtanim ng isang binhi ng pagkabalisa. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang silid, nadaanan niya ang mga aparador at napansin niya na ang ilan sa mga pinto ay bahagyang hindi maayos, isang bagay na hindi niya napansin noon. Si Catherine ay may matalas na visual memory. Alam niya kung paano dapat iposisyon ang bawat bagay at piraso ng muebles. Ang kalat ay minimal, halos hindi mahahalata, ngunit sa kanya, ang bawat maliit na detalye ay sumalungat sa kanyang karaniwang pangunawa sa kaayusan at seguridad. Isang sobre, na nakatago sa likod ng mga aklat na nagpapaalala sa kanyang pagkabata sa Mandaluyong, ang nakapukaw na kanyang paningin. Ang papel, pagod at dilaw, ay parang inilagay doon ilang dekada na ang nakalipas, ngunit ang presensya nitong gayon ay nagpabagabag sa kanya. Determinado na mag-imbestiga, sinimulan ni Catherine na buksan ang mga drawer at bookshelf ng halos automatiko, na parang ginagabayan ng puwersang hindi niya lubos na maunawaan. Bawat bagay na wala sa lugar, isang libro, isang kahon na alahas, isang antigong panulat, ay tila nagkukuwento na hindi niya alam. Ang pakiramdam na may itinatago doon, sa loob mismo ng sariling tahanan, ay nagsimulang lumaki, magkahalong kuryosidad at bahagyang takot. Huminga siya na malalim at nagpatuloy sa paglalakad sa loob ng bahay. Bawat hakbang ay sinasabayan na may dayog na tunog ng kanyang puso, nang gayon ay bahagyang bumilis ang tibok. Habang naglalakad siya sa sala, bumagsak ang kanyang mga mata sa isang maliit na drawer sa sulok ng aparador. Halos hindi napapansin, tila nakalimutan na panahon. Maliit na detalye iyon, ngunit sapat na para mapukaw ang pagkamausisa ni Catherine. Bago ito buksan, saglit siyang nag-alinlangan, nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Ang sandaling iyon ng paghinto ay nababalik sa alaala ng pagkabata, ang mga hapong ginugol sa paggalugad sa atik ng bahay ng kanyang lolo't lola sa Makati. Palaging naghahanap ng mga lihim na nakatago sa mga lumang kahon at maalikabok na libro. Pero this time, na, hindi ito biro, may isang bagay na totoo doon, isang bagay na pag-aari niya ngunit itinago sa loob ng maraming taon. Huminga na malalim si Catherine, ipinatong ang kamay sa drawer bago dahan-dahan itong binuksan. Parang walang gumagalaw, ngunit ang simpleng pagbukas na maliit na espesyong iyon ay pumukaw ng alon na magkasalungat na sensasyon. Takot, pananabik, at pagkabahala na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang katahimikan ng bahay na noon pa man ay nakakaaliw, gayon ay mabigat, halos malagutan na hininga. Bawat tunog na nakagawiyang gawain, ang pagkislot ng orasan, ang paglangit-ngit ng sahig na gawa sa kahoy, ang mahinang kaluskos ng mga puno sa hardin, ay kakaiba sa di kalayuan. Parang ang bahay mismo ay naghahabol na hininga, naghihintay sa susunod niyang gagawin. Unti-unti nang nabubunyag ang mga maliliit na senyales na may itinatago. Isang bitak sa kahoy na paneling sa likod ng aparador ng mga aklat na tila hindi kapansin-pansin, ngunit sa paghawak ay nagsiwalat ng isang lukab sa ilalim. Isang gusot na note ang maingat na nahulog sa mga aklat na naalala niyang kamakailang inayos. Ang bawat nakahiwalay na detalye ay maaaring mukhang walang halaga, ngunit magkasama silang bumuo ng isang pattern na imposibleng baliwalain. Magkahalong pananabik at pangamba ang naramdaman ni Catherine. Malapit na niyang matuklasan ang isang bagay na malalim na personal, isang bagay na maaaring magbago ng kanyang pananaw sa kanyang sariling buhay, sa kanyang pamilya, at maging sa kanyang sarili. Namuo ang tensyon habang papalapit si Catherine sa puno ng hinala. Ang kanyang isip, na karaniwang kalmado at nakolekta, gayon ay binaha ng mga tanong na hindi nasasagot. Sino kaya ang nagtago ng mga bagay na ito? At bakit? Ang bawat detalye ay tila may di nakikitang bigat, isang hindi masasabing kwento na kailangan na lumabas. Sa kanyang pagtingin sa paligid, ang tahimik na gawain ng umaga ay tila nalulusaw, napalitan na isang mas mataas na pagka-alerto, na para bang bawat anino at bawat bagay ay nagtatago ng mga lihim ng gayon ay imposibleng baliwalain. At sa sandaling iyon, sa tahimik na pasilyo na naliliwanagan na malambot na sikat ng araw na dumadaloy sa mga bintana, napagtanto ni Catherine, hindi lang ito isang pagkakataong natuklasan. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki,
isang bagay na magpakailanman na magbabago sa kanyang pananaw sa kanyang sariling tahanan at sa kanyang nakaraan. Isang lihim ang naroon, nakatago sa loob na maraming taon, at ngayon, sa wakas, ito ay malapit ng mabunyag. Tumayo si Catherine Bernardo sa harap na maliit na lukab na natuklasan niya sa likod ng aparador ng mga aklat. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri nang mahawakan niya ang lumang kahoy, na para bang bubuksan na niya ang isang pinto sa isang nakaraan na hindi niya akalaing tuklasin. Tila tumindi ang katahimikan sa bahay ng Quezon City, na para bang batid ng bawat bagay sa paligid niya na may hindi pangkaraniwang bagay na malapit ng mabunyag. Ang hangin, makapal sa pag-asa, na may halong banayad na amoy ng mga bulaklak sa hardin na umaalingaw-ngaw sa bukas na bintana, na lumilikha ng kakaibang pakiramdam ng kalmado at tensyon sa parehong oras. Maingat, pinindot niya ang kahoy, na nagpapakita ng isang maliit na nakatagong trapdoor. Sa loob, isang sinaunang metal na kahon na natatakpan ng alikabok at mga sapot ng gagamba ay nakalatag na parang isang relikwary na nakalimutan ng panahon. Malamig sa pagpindot ang ibabaw ng kahon at ang tunog na metal na umaalingaw-ngaw habang itinataas niya ito ay nagpatalon kay Milo, ang kanyang pusa, sa takot sa sulok ng silid. Nadama ni Catherine ang pagdagsa ng adrenaline na may halong-halos parang bata na takot. Ang simpleng bagay na ito ay nagtataglay ng mga lihim na maaaring makayanan ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sa pagbukas ng kahon, agad na nakakuha ng atensyon niya ang laman. May mga dilaw na letra, ang ilan ay tinatakan ng kupas na watts, mga lumang litreto ng mga taong hindi pa niya nakikilala, at isang maliit, leather-bound na diary, na tila sulat kamay ng isang taong hindi niya kilala. Ang bawat bagay ay tila napuno ng damdamin, na para bang ang bawat pahina, bawat litreto, ay isang kapsula ng oras, may tiyagang naghihintay sa tamang sandali upang matuklasan. Huminga na malalim si Catherine, sa bawat oras na lumilipas ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Alam niyang hindi lang ito kuryosidad, ito ay isang direktang link sa isang lihim na nakatago sa loob ng mga dekada, marahil mula pa noong bago siya isinilang. Kinuha niya ang diary, naramdaman ang simbolikong bigat nito sa kanyang mga kamay. Ang katad ay pagod, at ang mga gilid ng mga pahina ay dilaw, ngunit ang bawat detalye ay nagmumungkahi ng pangangalaga at proteksyon sa paglipas ng mga taon. Ang unang pakiramdam na bumalot sa kanya ay magkahalong pagpipitagan at pagkabalisa, ang pakiramdam na malapit ng manghimasok sa privacy ng isang tao, kahit na ang isang tao ay bahagi ng sarili niyang family history. Maingat na binuksan ni Catherine ang unang pahina, pinagmamasdan ang matikas, halos patulan na sulat kamay, at napagtanto na ang mga salita ay hindi lamang ordinaryong salaysay. Sila ay mga alaala na sinisingil ng damdamin, marahil kahit na sakit. Sa mga liham, isa ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay nakasulat sa lumang Tagalog na may ilang mga salita sa Ingles, at ang papel ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkakaroon na nakatiklop at nabuksan ng hindi mabilang na beses. Habang binabasa niya ito, may kakaibang naramdaman si Catherine. Binanggit sa text ang mga sikreto ng pamilya, na mahihirap na pagpili na ginawa ng isang taong tila isinakripisyo ang kanilang sarili para sa ikabubuti na iba. Ang kanyang puso ay lumubog, at isang pakiramdam ng pagkabalisa ay nagsimulang lumaki. May isang kwentong hindi pa niya narinig, isang kabanata ng kanyang sariling buhay na nanatiling nakatago sa likod ng mga dingding ng kanyang tahanan, hindi nakikita hanggang sa sandaling iyon. Makapal ang hangin sa silid habang patuloy na sinusuri ni Catherine ang laman ng kahon. Ang mga lumang litreto ay nabakita ng mga hindi pamilyar na mukha, ngunit may mga tampok na tila pamilyar, halos parang ilang piraso na memorya ang lumalabas. Nakilala niya ang sulat kamay sa ilan sa mga liham. Ang mga ito ay mula sa kanyang ina, si Clarissa, ngunit ang tumanggap ay isang taong hindi pa niya nakilala. Ang misteryo ay lumago, at kasama nito, ang pagdusisa at pangamba. Ang bawat detalye ay tila nagpapatunay na ang paghahanap na ito ay hindi lamang nagkataon. Ito ay isang mensaheng nakatago sa oras, naghihintay na matuklasan. Habang nakatingin siya sa kahon, isang pakiramdam na emosyonal na pagkahilo ang bumalot sa kanya. Ang lahat ay tila nagdadala ng isang hindi masabi na salaysay. Mga pagpipilian na humubog sa mga buhay, mga lihim na nakaimpluwensya sa mga tadhana, at mga desisyon ng gayon ay nagsimulang direktang makaapekto sa kanyang sariling pag-iral. Ang bahay, na dating isang ligtas na kanlungan, ay naging espasyo ng mga enigma at nakatagong alaala. Pakiramdam ni Catherine ay nasa bingit na siya ng isang sandali na magbabago sa kanyang pananaw sa lahat ng kanyang nalalaman. At sa sandaling iyon, nakatayo sa harap na mahiwagang kahon, naunawaan niya na ang kanyang buhay ay hindi kailanman magiging pareho. Bawat liham, bawat litreto, bawat pahina ng talarawan ay may pangakong magsiwalat ng katotohanang itinago sa loob ng maraming taon.
Isang bagay na hindi lamang makakapagpayanig sa kanyang emosyon, kundi sa lahat na nalalaman niya tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga relasyon, at maging sa kanyang sarili. Ang nagsimula bilang isang banayad na hinalang gayon ay naging isang pagtuklas na may bigat, kasaysayan, at mga lihim na handeng lumabas, na ginagawang hindi may iwasang harapin niya ang anumang nakatago sa loob. Huminga na malalim si Catherine Bernardo, naramdaman ang bigat ng antikibots sa kanyang mga kamay, ang bilis na tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Bawat detalye na nahanap, mga dilaw na letra, lumang litreto, at pagod na leader na talarawan, ay tila nagdadala hindi lamang ng mga alaala, kundi pati na rin ng mga lihim na nakabaon sa loob ng mga dekada. Halos pisikal ang sensasyon, parang ang mismong bahay ng Quezon City, na may pamilyar na tahimik na mga dingding, ay nagpipigil na hininga kasama niya, inaabangan kung ano ang lalabas. Nang sa wakas ay buksan niya ang pinakalumang sulat, na may petsang Abril 12, 1985, isang alon na emosyon ang nagsimulang bumaha sa kanya, na naghahalo ng pagkabigla, kalungkutan, at pagkalito. Ang sulat ay isinulat ng kanyang ina, si Clarissa, ngunit hindi ito para kay Catherine. Taliwas sa kanyang inaasahan, ang mensahe ay para sa isang babaeng nagngangalang Luningning, isang malayong kamag-anak na hindi pa narinig na binanggit ni Catherine. Bawat linya ay nagbubunyag ng isang lihim na kwento ng sakripisyo at sakit na itinago ni Clarissa, tila upang protektahan si Catherine at iba pang miyembro ng pamilya. May mga binanggit tungkol sa mahihirap na desisyon, mga pagpipilian sa pagbabago ng buhay, at mga lihim na itinatago upang maiwasan ang pagdurusa. Ang kalinawan na pagkakasulat ay kabaligtaran na emosyonal na komplikado ng mga salita, at naramdaman ni Catherine ang kanyang pusong kirot. Mahigpit niyang hinawakan ang sulat, halos takot na mapunit ang papel, habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata, tahimik ngunit walang humpay. Nang bumaling siya sa mga litreto, tumindi ang tindi ng paghahayag. May mga larawan na kanyang ina na hindi pamilyar ang mga mukha, sa mga lugar tulad ng Intramuros, Maynila, at Quiapo, nang gayon ay tila kabilang sa isang nakatagong salaysay ng pamilya. Sa ilang mga larawan, si Clarissa ay mukhang nag-aalala, halos nababalisa, habang ang iba ay nagpakita ng mga sandali ng pigil na saya, na tila ang ngiti ay isang maskara upang itago ang sakit. Napagtanto ni Catherine na hindi niya alam ang lalim na nakaraan ng kanyang ina, ang lahat ng mga pagpipilian na ginawa mula sa kanyang mga mata. Bawat litreto ay tila bumubulong na hindi masasabing mga kwento, na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ng kanyang ina ay naging mas komplikado kaysa sa imaheng dinadala ni Catherine sa kanya. Ang talarawan ay susunod na susuriin, at ang pagbabasa ng mga pahina ay nabunga ng mas matinding emosyon. Ang sulat kamay, meselan at detalyado, ay nagsalaysay ng mga yugto na kinabibilangan ng mga pagtataksil, hindi inaasahang pagkatalo, at mga desisyon na ganap na nagpabago sa takbo ng pamilya. Isinulat ni Clarissa ang tungkol sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa, mga gabing walang tulog ng pinagtatalunan, niya kung poprotektahan ang kanyang anak o maghahayag na masasakit na katotohanan. Damang-dama ni Catherine, sa pamamagitan ng mga salita, ang bigat na dinadala ng kanyang ina. Isang emosyonal na pasanin ng gayon ay tila inilipat sa kanya, na para bang nagmamana siya ng isang pamana ng mga lihim at imposibleng mga pagpipilian. Habang binubuksan niya ang talarawan, may nabasag na entry si Catherine na nakahinga siya na maluwag. Napetsahan noong Setyembre 23, 1987, ang mensahe ay direktang binanggit si Catherine, isang sanggol pa, at isang mahalagang desisyon na ginawa ni Clarissa upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ang paghahayag ay nakapipinsala, ang ilang mga pangyayari mula sa kanyang pagkabata, na palagi niyang itinatakwil na nagkataon lamang o ordinaryong alaala, ay maingat na hinubog ng lihim na desisyong ito. Masyadong matindi ang emosyonal na intensidad na naramdaman ni Catherine ang pagpindot sa kanyang dibdib, na halos ilang taon ng katahimikan at misteryo ay sa wakas ay pinipiga. Ang pagdiyak ay nagsimula ng tahimik, halos hindi marinig, ngunit sa lalong madaling panahon ay naging hindi mapigilan. Nakaupo sa sahig ng sala, napapaligiran ng mga pira-piraso ng kanyang nakaraan. Hinayaan ni Catherine ang sarili na maramdaman ang lahat ng sakit, kalituhan, at ginhawa ng sabay-sabay. Bawat luha ay dala hindi lamang ang kalungkutan sa pagbukas ng mga nakatagong sikreto, kundi pati na rin ang pag-unawa sa pagmamahal at sakripisyong itinago ng kanyang ina sa mahabang panahon. Napagtanto niya, sa unang pagkakataon, na ang buhay na alam niya ay isang mababaw na layer lamang sa isang mas malalim, mas komplikado, at masakit na kuwento. Kahit sa gitna ng pagkabigla, nakaramdam ng kakaibang koneksyon si Catherine. Ang mga salitang iyon, mga larawan, at mga alaala ay lumikha ng isang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan niya at ng kanyang ina, isang tulay na sumasaklaw sa oras at emosyonal na distansya.
Ang paghahayag ay hindi lamang tungkol sa mga lihim o sakit, tungkol din ito sa pagmamahal, proteksyon, at mga pagpiling ginawa sa ngalan ng mga mahal natin. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin sa paligid ng silid na nasisinagan na araw ng Quezon City sa hapon, napagtanto ni Catherine na hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ang nakatago sa sarili niyang tahanan ay naging susi sa pag-unawa, hindi lamang sa nakaraan ng kanyang pamilya, kundi pati na rin sa lakas at katatagan na dala niya sa loob. At kaya, sa pamamagitan ng mga luha at buntong hininga, napagtanto ni Catherine na ang pagtuklas na ito ay hindi lamang isang pagkabigla. Ito ang simula ng isang paglalakbay ng pag-unawa, pagtanggap, at kalaunan, pagbabago. Ang lihim na itinago sa loob ng mga dekada ay sa wakas ay lumitaw, at kasama nito, ang katiyakan na wala sa kanyang buhay ang magiging eksaktong pareho muli. Matapos ang ilang oras na pagupo sa sahig ng sala, napapaligiran ng mga sulat, larawan, at mga pahina na talarawan na nagpabago sa kanyang tila ordinaryong araw sa isang ipo-ipo na emosyon. Naramdaman ni Catherine Bernardo ang unang alon ng panloob na salungatan ng buong lakas. Ang paghahayag tungkol sa nakaraan ng kanyang ina at ang mga lihim na itinago sa loob ng kanyang sariling tahanan ay hindi lamang nakakagulat, ito ay transformative. Bawat detalyeng nabasa niya ay tila pumukaw sa kaloob-looban niya, na nagudyok ng bagyo na magkasalungat na damdamin na naghalo at pumipigil sa kanya na makapag-isip ng malinaw. Habang hawak niya ang isa sa pinakamatanding liham na may petsang Hulyo 17, 1986, umikot ang isip ni Catherine. Naalala niya ang mga sandali mula sa kanyang pagkabata sa Quezon City, tila walang kwentang mga detalye ng gayon ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Mga pagbisita mula sa mga estranghero, pabulong na pag-usap sa madaling araw, biglang pagbabago sa mga planong hindi niya kailanman kinuwestiyon. Lahat ng bagay ay tila magkakasya sa isang palaisipan na hindi niya alam na umiraw. Ano ang tinago ng kanyang ina? At higit sa lahat, bakit? Ang bawat pag-iisip ay nagpapataas ng bigat sa kanyang dibdib, magkahalong sakit, pagkalito, at hindi paniniwala. Ang panloob na salungatan ay hindi limitado sa pag-unawa sa nakaraan. Nagkaroon din ng moral na pakikibaka. Natagpuan ni Catherine ang kanyang sarili sa isang emosyonal na sangandaan. Alam niya na ang mga sikretong ibinunyag niya ay may mga kahihinatnan, hindi lamang para sa kanya, ngunit para sa iba pang buhay, malapit sa kanyang ina, tulad na malalayong mayembro ng pamilya at matagal ng kaibigan. Ang pagsisiwalat na natuklasan niya ay maaring makasakit sa mga inosenteng tao, habang ang lihim ay nagpapabigat sa kanyang konsensya sa halos hindi mabata na paraan. Ang bawat desisyon ay nadama na sinisingil ng responsibilidad at, sa parehong oras, nakakatakot na hindi mahuhulaan. Habang naglalakad siya sa silid na nasisinagan na malambot na liwanag na hapon, bumungad sa akin ang mga alaala ng pag-usap nila ni Ana, ang kanyang kaibigan noong bata pa, at si Miguel, ang kanyang katulong. Naisip niya kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila ang pagkakaroon ng kahon, mga titik, at talarawan. Ang bawat posibleng reaksyon ay tila kasing tindi na hindi inaasahan, at pakiramdam ni Catherine ay nag-iisa sa kanyang dilema, na tila dinadala ang bigat ng isang katotohanan na maaring magbago ng lahat sa kanyang paligid. Ang pakiramdam ng paghihiwalay ay malalim, kahit na siya ay nasa loob ng kanyang sariling tahanan, isang espasyo na hanggang noon ay kumakatawan sa kaligtasan at ginhawa. Ang sakit sa damdamin ay nahalo rin sa tahimik na galit. Pakiramdam ni Catherine ay pinagtaksilan, hindi ng sinumang malapit sa kanya, ngunit sa katotohanan na ang kanyang pangunawa sa katotohanan ay maingat na hinubog ng hindi niya nalalaman. Ang pakiramdam na nabuhay sa isang sinala na bersyon ng buhay, habang ang kanyang tunay na nakaraan ay nanatiling nakatago, nagdulot na magkahalong pagkabigo at kalungkutan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga na malalim, sinusubukang kontrolin ang ipo-ipo ng mga pag-iisip, ngunit ang bawat alaala at bawat detalye ng kanyang natuklasan ay bumalik sa mga alon, kaya imposibleng makahanap ng agarang kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng kalituhan na ito, napansin din ni Catherine ang paglitaw na halos obsessive curiosity. Sa kabila ng emosyonal na bigat at sakit na naramdaman niya, may matinding pagnanais na maunawaan ang bawat huling detalye, bawat titik, bawat litreto, bawat sulat kamay na salita ay may malalalim na kahulugan na maaring mabunyag hindi lamang sa nakaraan ng kanyang ina kundi pati na rin sa mga aspeto ng kanyang sariling pagkakakilanlan na hindi pa niya nakikilala. Ang pangangailangang ito na maunawaan ay mas malakas kaysa sa takot na harapin ang susunod na mangyayari. Nakaupo sa tahimik na silid, nang gayon ay naliliwanagan ng huling sinag ng papalubog na araw sa Quezon City. Napagtanto ni Catherine na siya ay nahuli sa isang panloob na labanan sa pagitan ng damdamin at katwiran, sa pagitan ng habag at katarungan, sa pagitan ng pag-usisa at pag-iingat.
Ang bawat pagpili ay parang isang pasanin. Ang bawat desisyon ay may mga kahihinatnan na maaring umalingaw sa buong buhay niya. At habang tumutulo pa rin ang mga luha sa kanyang mukha, naunawaan niya na maya-maya, kailangan niyang harapin hindi lamang ang kanyang natuklasan, kundi pati na rin ang kanyang sarili, na nahaharap sa tindi ng kanyang sariling mga damdamin at mga dilema na hindi may iwasang lumitaw. Ang panloob na alitan ni Catherine ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kung sino siya sa harap ng katotohanan, kung paano niya haharapin ang mga pagpipilian ng kanyang ina, at ang responsibilidad ng pagpapasya kung ano ang ihahayag sa mundo at kung ano ang mananatiling nakatago. At sa matinding katahimikan na iyon, napuno lamang na malayong ingay na trapiko sa EDSA at kaluskos na mga puno sa hardin, naunawaan ni Catherine na ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang, kung paano balansihin ang sakit ng paghahayag sa pangangailangang kumilos ng makatarungan at matapat, nananatiling tapat sa kanyang sariling mga halaga habang kinakaharap ang mga lihim na nakaraan. Sa mga araw kasunod ng pagkadiscover sa mga laman ng kahon, nagsimulang mabago ang buhay ni Catherine Bernardo sa Quezon City sa Banayad, ngunit hindi mapag-alinlangan ang mga paraan. Ang mga pagbabago ay hindi nakikita ng lahat, ngunit sa mga taong lubos na nakakakilala sa kanya, tulad ni Ana, ang kanyang kababata, at si Miguel, ang kanyang tapat na katulong, may nabago sa kanyang kilos, titig, at maging sa paraan ng paglipat niya sa bahay. Si Catherine ay nanatiling tahimik, mas nag-introspective, at kung minsan ay nawawala sa pag-iisip, na parang tahimik na kinakausap ang sarili. Pinoproseso ang mga emosyon at dilema na lumitaw pagkatapos mabunyag ang lihim na nakaraan ng kanyang ina. Si Ana ang unang nakapansin. Nagkita sila para sa tanghalian sa Green Hills, isang lugar na palaging ligtas at pamilyar na kanlungan para sa kanilang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang karaniwang saya na pumupuno sa kanilang pag-uusap. Napansin ni Ana ang malayong tingin ni Catherine, ang kanyang mga pigil ng ngiti, at ang maingat na paraan na pagtalakay niya sa mga personal na bagay. He tried to ask discreetly, "Kath, parang IBA ka? Okay na ba ang lahat?" Ngunit napabuntong hininga na lamang si Catherine, nakatingin sa malayo, hindi makatagpo ng mga salitang hindi magtataksil sa tindi na emosyonal na unos na dinadala niya. Ang bagong natuklasang lihim ay tila lumikha ng isang hindi nakikitang hadlang, na naghihiwalay sa kanya kahit nasa presensya ng mga mahal niya. Napansin din ni Miguel ang mga pagbabago. Sa isang pulong sa kanyang tahanan upang suriin ang script para sa isang paparating na proyekto, si Catherine ay tila nagambala, na nakatitig sa mga larawan at bagay sa silid na may etensyon na hindi tumutugma sa agenda. Tinanong ni Miguel kung nag-aalala siya tungkol sa anumang bagay, ngunit ang sagot niya ay malabo. "It's something from the past, things I didn't expect to find." Ang pagbanggit lamang na nakaraan ay hindi na mapakali si Miguel, ngunit hindi niya lubos na naunawaan ang bigat ng mga salitang iyon. Unti-unti, napapansin na malalapit na kaibigan at pamilya ang maliliit na pagbabago sa kanyang pag-ugali. Mga sandali na matagal na katahimikan, malalayong sulyap, hindi inaasahang buntong hininga, at pakiramdam na may kinakaharap siyang bagay na hindi madaling ibahagi. Samantala, sa kanyang kapitbahayan sa Quezon City, ang mga kapitbahay ay nagsimulang makapansin na maliliit at banayad na pagbabago. Si Catherine, na dati ay laging bati sa lahat na may malawak na ngiti, gayon ay tila mas nakalaan. Minsan ay tahimik na naglalakad sa hardin o sa kanyang balkonehe, pinag-isipan ang paggalaw ng mga puno at kalye. Para sa kanya, ang bawat araw-araw na detalye ay tila may nakatagong kahulugan. Ang bawat ngiti o komento na ginawa ng mga kakilala ay maaring bigyang kahulugan sa maraming paraan, at ang pagkaunawa na maaring matuklasan ng isang tao ang kanyang natuklasan ay nagpapataas sa kanyang pakiramdam ng kahinaan. Bilang karagdagan sa mga kaibigan at kapitbahay, ang mga malalayong mayembro ng pamilya ay nagsimulang lumitaw sa kwento. Ang ilang mga liham ay nabanggit ng mga pangalan na hindi agad pamilyar kay Catherine, ngunit nang maingat niyang iniimbestigahan, isiniwalat nila ang mga taong buhay pa, na naninirahan sa Maynila at Makati, na kahit papaano ay konektado sa mga lihim ng kanyang ina. Ang pagkaunawa na hawak niya ang impormasyon na maaaring makaapekto sa iba ay lumikha ng panloob na tensyon. Nagtagal ang tanong, dapat ba niyang ibahagi ang mga natuklasang ito o itago ang mga ito para protektahan ang damdamin at reputasyon na iba? Ang bawat araw na lumipas ng walang aksyon ay tila nagpapataas ng emosyonal na presyon, na lumilikha ng halos hindi mabata na pagigting. At habang lumalaki ang tensyon, nagsimulang lumitaw ang mga maling interpretasyon. Ang maliliit na pag-uusap ni Catherine sa mga kaibigan o pamilya ay mas malapit na naobserbahan, at ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-isip tungkol sa mga pagbabago sa kanyang buhay, na nagmumungkahi ng mga personal na problema o mga salungatan sa pamilya.
Ang tsismis, gaano man kaunti, ay tumagos sa kapaligiran sa paligid niya, na nagpapataas ng pakiramdam na ang bawat kilos niya ay sinisiyasat, ang bawat kilos niya ay mali ang kahulugan. Ang paghahayag na hindi pa niya nagagawa ay nagsimulang magkaroon na hindi direktang epekto, na nakakaapekto sa kung paano siya napapansin ng iba, kahit na hindi alam ang tunay na dahilan. Pakiramdam ni Catherine ay lalong nag-iisa, na para bang nagdadala na hindi nakikitang bigat na mag-isa. Ngunit kasabay nito, dahil sa panlabas na panggigipit na ito, napag-isipan niya ang sarili niyang mga emosyon at mga desisyon. Ang pakiramdam na may isang bagay sa loob niya na kailangang lutasin ay naging masapurahan, at ang pangangailangan na harapin ang sitwasyon, kahit na sa harap ng mga posibleng panlabas na kahihinatnan, ay lumakas sa bawat araw na lumilipas. Alam niya na ang bahay na dating kumakatawan sa seguridad ay sentro ng gayon ng isang emosyonal na misteryo na nakaapekto hindi lamang sa kanyang puso, kundi pati na rin sa kanyang pinakamalapit na relasyon. Ang pang-araw-araw na buhay ay nagpatuloy, ngunit ang patuloy na presensya ng sikreto at ang panlabas na epekto nito sa kanyang pag-ugali ay lumikha ng isang tuloy-tuloy na dramatikong pag-igting. Ang bawat pakikipag-ugnayan sa lipunan, bawat kaswal na pag-usap, bawat maliit na kilos ay napuno ng kahulugan, at napagtanto ni Catherine na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas na nakaraan, kundi pati na rin sa pagharap sa mga panlabas na epekto ng isang katotohanan na nagbabantang yumanig ang lahat sa paligid niya. Umupo muli si Catherine Bernardo sa sahig na sala, na paliligiran ng mga pira-piraso ng kanyang nakaraan na lumabas mula sa mahiwagang kahon na nakatago sa kanyang tahanan sa Quezon City. Bawat liham, bawat litreto, at bawat pahina na talarawan ay tila bumubulong na tahimik na pagsusumamo. Ano ang gagawin mong gayon? Ang emosyonal na pag-igting na namumula noong binuksan niya ang sikretong trapdoor ay umabot sa sukdulan nito. Ito ay isang moral na dilema na lubos na lumamon sa kanya. Pinupunit ang kanyang puso at isipan sa magkasalungat na direksyon, at bawat pag-iisip ay may kasamang pag-aulsa ng mga tanong na hindi niya maaaring baliwalain. Sa isang banda, kailangang itago ang sikreto. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ina na si Clarissa, na maingat na isinulat sa kanyang mga liham. Ang pagprotekta sa mga mahal niya ay mas mahalaga kaysa sa pagbubunyag ng buong katotohanan. Nadama ni Catherine ang isang responsibilidad na igalang ang intensyon na ito, na igalang ang mga pagpipilian ng mga nagpalaki sa kanya at tahimik na nagsakripisyo ng kanilang sarili upang mapanatili ang kanilang pamilya. Kung sasabihin niya ang totoong gayon, maaari itong magpakawala ng isang mapangwasak na emosyonal na epekto sa malalayong kamag-anak na nabubuhay pa, mga kaibigan ng pamilya, at maging sa mga hindi nakakaalam ng mga sikretong nakasabit sa kanila. Ang bigat ng proteksyon ay naging halos nahahawakan, sumikip ang kanyang dibdib at iniwan siyang hingal. Sa kabilang banda, may likas na pagnanais na ibunyag ang kanyang natuklasan. Ang bawat salitang nabasa, ang bawat alaala na inihayag, ay may malalim na epekto hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa pag-unawa ng ibang tao sa nakaraan. May mga implicit na kawalang katarungan, hindi pagkakaunawaan, at katahimikan na humubog sa mga relasyon sa maling paraan. Nadama ni Catherine na ang pagtatago ng lahat sa isang paraan, ay isang pagtataksil sa katotohanan mismo, isang pagtanggi sa kasaysayan na kailangang malaman, hindi lamang sa kanya kundi ng lahat na hindi direktang apektado ng mga lihim. Ang presyon ng pagbabalans ng proteksyon at pagsisiwalat ay lumikha ng halos hindi mabata na tensyon. Habang naglalakad siya pabalik-balik, huminga na malalim, naisip ni Catherine ang mga mukha ng mga taong maaaring maapektuhan. Si Luningning, ang malayong kamag-anak na binanggit sa mga liham, ay maaaring makaramdam ng pagtataksil o nasaktan. Maaaring bigyang kahulugan ng mga kaibigan at kapitbahay ang mga paghahayag sa hindi inaasahang paraan. Ang bawat naisip na senaryo ay tila mas komplikado kaysa sa nakaraan, at ang bawat opsyon ay nagdadala ng mga emosyonal na kahihinatnan na parang mga bato sa puso ni Catherine. Iniisip niya kung makakagawa pa ba siya na tamang desisyon nang hindi nagdudulot ng sakit, at ang pag-aalinlangan na ito ay nawi sa isang tahimik, halos nakalulungkot na pagkabalisa. Ang moral na problema ay hindi limitado sa kung ano ang maaring mangyari sa labas. Sa loob-loob, nahirapan si Catherine na i-reconcile ang sarili niyang magkasalungat na emosyon. Nakaramdam siya na tahimik na galit sa pagiging manatili sa gilid ng kasaysayan, kalungkutan sa tinatagong sakit ng kanyang ina, at takot sa maaring idulot ng katotohanan. Ang bawat pakiramdam ay nakikipagkumpetensya para sa espasyo sa kanyang isip, na lumilikha ng isang matinding at patuloy na panloob na labanan. Ang pangangailangang protektahan, ihayag, maunawaan, at kumonekta sa nakaraan ay naging isang equation na imposibleng malutas ng madali. Lalong lumalim ang pagmini-mini ni Catherine habang inaalala ang sarili niyang pagkabata sa Maynila at Makati.
Ang bawat alaala na masasayang panahon gayon ay tila puno ng hindi inaasahang emosyonal na bigat, na para bang ang ilan sa kagalakan na iyon ay binyo sa mga puwang ng mga nakatagong lihim. Naunawaan niya na anumang desisyon na gagawin niya ay makakaapekto hindi lamang sa kasalukuyan kundi pati na rin sa hinaharap. Maaring mabago ang mga relasyon, masusubok ang ugnayan ng pamilya, at ang pangunawa ng lahat sa family history ay maaring magpakailanman. Ang moral na dilemma ni Catherine ay salamin ng kanyang sariling lakas at kahinaan. Alam niya na ang tamang desisyon ay hindi lamang isang makatwiran. Ito ay isa na may kinalaman sa puso, budhi, at lakas ng loob. Naunawaan niya na kahit anong landas ang pinili niya, magkakaroon na sakit, ngunit pati na rin ang pag-aaral at paglago. Ang lihim na nakatago sa kanyang tahanan ay hindi lamang isang kwento mula sa nakaraan, ngunit isang pagsubok sa integridad, pakikiramay, at karunungan ni Catherine. Kaya naman, nakaupo sa mabigat na katahimikan na silid, habang pinipintura na takip-silim ang mga bintana na may kulay ginto at orange, naunawaan ni Catherine na kailangan niyang harapin ang kanyang moral dilemma ng direkta. Alam niya na ang pagpili na ginawa niya ay tutukuyin hindi lamang kung paano niya haharapin ang pamana ng kanyang ina, kundi maging kung sino siya sa harap na nakaraan, kasalukuyan, at lahat na mahal niya. Ang desisyon ay hindi may iwasan, ngunit nagdadala pa rin ito ng bigat na, sanggayon, naging imposibleng makahanap na madali o agarang solusyon. Maaliwalas ang araw sa Quezon City, para bang sinasalamin ng langit ang kaguluhang nararamdaman ni Catherine Bernardo sa kanyang puso. Pagkatapos ng mga araw ng panloob na salungatan, pagtatanong, at malalim na pagmumini-muni, sa wakas ay nagpasya siyang oras na upang harapin ang sitwasyon ng direkta. Hindi na niya kayang itago ang sikreto. Ang sinaunang kahon, ang mga titik, ang mga larawan, at ang talarawan na nagsiwalat ng gayong matindi at masalimot na nakaraan ay kailangan, kahit papaano, na ihayag, hindi lamang sa kanya, kundi sa mga taong ang kapalaran, direkta man o hindi, ay nakatali sa misteryong iyon. Nakipagkita si Catherine sa isang maliit na cafe sa Cubao, malapit sa shopping center na nagpapaalala sa kanya na napakaraming hapon mula sa kanyang kabataan, at inimbitahan sina Ana, Miguel, at ilang malalapit na mayembro ng pamilya. Ang kapaligiran ay sinisingil na tahimik na pag-asa. Pagdating, napansin niya ang mga mausisa na sulyap mula sa mga kakilala sa kapitbahayan, at maging mula sa cafe attendant, na para bang kapansin-pansing nagbago ang enerhiya sa paligid niya. Nababalot ang tensyon, at bawat segundo ay parang huminto ang mundo sa kanyang paligid, naghihintay sa kanyang desisyon. Nagsimula siyang magsalita, nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses, inihayag ang ilan sa kanyang natuklasan. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kahon na natagpuan sa sarili niyang tahanan, na maikling inilalarawan ang mga nilalaman nito, mga liham, litreto, isang talarawan, at binanggit ang mga lihim ng pamilya na hindi niya akalaing umiiral. Habang nagsasalita siya, napuno ng luha ang mga mata ni Ana, at nanatiling tahimik si Miguel, halatang gulat na gulat, ngunit sinusubukang i-absorb ang bawat salita. Agad at matindi ang reaksyon, bumuhos ang mga tanong, nagsimulang umikot ang mga maling interpretasyon, at ang nakakabinging katahimikan ay napalitan ng mga bogso na damdamin. Ang ilang malalayong mayembro ng pamilya, na hanggang noon ay walang idea kung ano ang nangyari, ay nag-react ng may pagkabigla. Kitang-kitang kinilig si Luningning na binanggit sa mga sulat. Nanginginig ang boses niya habang sinusubukang unawain ang lawak ng mga lihim na nabunyag. Ang mga tanong ay lumitaw, ang ilan ay nag-akusa, ang iba ay hindi makapaniwala. Ang paghahayag na naisip ni Catherine ay isang paraan lamang ng paglilinaw at pag-unawa ng gayon ay nagdulot ng tensyon, nakatalukbong ng mga akusasyon, at, kung minsan, mga maling interpretasyon tungkol sa mga intensyon at responsibilidad. Ang emosyonal na kasukdulan ay hindi limitado sa mga panlabas na reaksyon. Sa loob-loob ni Catherine, lumakas ang tindi. Magkahalong ginhawa at takot ang kanyang nadama. Kaginhawaan na sa wakas ay hindi na niya dala ang sikreto ng mag-isa, at takot na ang mga relasyong kanyang itinatangi ay tuluyan ng masira. Ang bawat reaksyon sa paligid niya ay tila pinalakas, at naunawaan niya na ang katotohanan, bagamat kinakailangan, ay dumating sa isang presyo at ang presyo na iyon ay emosyonal na nagwawasak para sa lahat na nasasangkot. Habang sinusubukan niyang mamagitan sa sitwasyon, ipinapaliwanag ang konteksto ng mga desisyon ng kanyang ina at kung bakit nanatiling nakatago ang ilang katotohanan. Napagtanto ni Catherine na hindi niya makontrol ang lahat ng interpretasyon. Ang ilang mayembro na pamilya ay tumugon ng may pinipigilang galit, ang iba ay may matinding kalungkutan, at ang iba ay hindi lang alam kung paano magre-react. Ang pagiging komplikado na nahayag na nakaraan ay nag-trigger ng isang domino effect, na nagpalaganap na matinding at controversial na emosyon sa lahat na naroroon.
Sa gitna ng kaguluhang ito, saglit na nawala si Catherine. Naaalala ang kanyang sariling emosyonal na kaguluhan nang matuklasan ang kahon. Ngunit sa parehong oras, nadama niya ang isang panloob na lakas na pinagsama-sama. Sa kabila ng sakit at tensyon, hinarap niya ang sitwasyon ng may tapang, integridad at katapatan. Bawat salita, bawat paliwanag, bawat kilos ay naghahatid hindi lamang sa kasaysayan ng kanyang pamilya kundi pati na rin sa kanyang sariling emosyonal na kapanahunan at kakayahang harapin ang pagiging komplikado ng mga relasyon na tao. Habang ang pag-uusap ay umabot sa pinakamaigting na sandali, napagtanto ni Catherine ang isang mahalagang bagay, ang katotohanan. Kahit masakit, ay nagsisimulang mabukas ng mga landas ng pagkakaunawaan at pagkakasundo. Bagamat may mga luha, akusasyon, at nasaktang damdamin, ang kontrobersya ay napakita rin na pagkakataong ibunyag ang mga nakatagong damdamin, muling itatag ang mga ugnayan, at harapin ang mga emosyonal na sugat na natutulog sa loob ng mga dekada. Ang kasukdulan ay hindi lamang isang sandali na tunggalian, isa rin itong turning point, isang hindi may iwasang pagbabago na magmarka sa buhay ni Catherine at lahat na nakapaligid sa kanya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng matinding emosyon, pagluha, at mga salitang puno ng sakit at pagmamahal, napagtanto ni Catherine na ang pagpili na ihayag ang katotohanan, kahit na kontrobersyal, ay kailangan. Ang pagigting na tila hindi mabata ay nagsimulang mabago sa pagkakaunawaan, at ang katotohanan na ang nakatagong nakaraan ay nalantad ng gayon ay nabukas ng daan para sa mga bagong landas, kahit na masakit, para sa lahat ng kasangkot. Matapos ang emosyonal na kaguluhan na kasunod ng pagbubunyag ng sikreto, bumalik si Catherine Bernardo sa kanyang tahanan sa Quezon City, ramdam ang bigat ng pisikal at emosyonal na pagod sa bawat hakbang. Ang bahay, na dati tila isang kanlungan ng mga alaala at nakagawian, gayon ay sinisingil ng lakas ng mga kamakailang pangyayari, na sumasalamin sa bawat matinding damdaming lumabas mula sa paglalantad ng mga lihim ng pamilya. Nakaupo sa sahig ng sala, napapaligiran ng mga bagay na nagdulot ng lahat ng ito. Huminga na malalim si Catherine, sinusubukang iproseso hindi lamang ang mga reaksyon ng mga taong nakapaligid sa kanya, kundi pati na rin ang sarili niyang emosyon, ang halo ng kaginhawaan, sakit, takot, at, sa wakas, pagtanggap. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumitaw ang maliliit na pagbabago sa kanyang buhay. Ang mga pag-uusap sa mga miyembro ng pamilya, bagamat sa una ay panahunan, dahan-dahang nabago sa mas tapat at bukas na mga dialogo. Ang kontrobersya at pagkabigla ay nagbigay daan sa isang espasyo ng pagkakaunawaan. Napagtanto ni Catherine na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay nagpapalaya din nakikita niya ang positibong epekto ng katapatan. Kahit na sinamahan ng sakit, ang mga relasyon na dati ay mababaw o batay sa mga pagpapalagay ay nagsisimula ng gayong muling buwin batay sa pag-unawa at empatiya. Inyalay ni Catherine ang kanyang sarili sa pag-ayos ng mga liham, larawan, at mga pahina na talarawan, na lumikha ng isang personal na archive na nagpapanatili sa kasaysayan ng kanyang pamilya ng may pag-ingat at paggalang. Ang bawat bagay ay muling binisita ng mabuti, at ang bawat detalye na dati ay nagdulot ng pagkabalisa at takot ay nagsilbing tulay sa pagkakaunawaan. Napagtanto niya na, sa kabila ng pagdurusa, lumaki siya sa emosyonal, natutong harapin ang pagiging komplikado ng mga relasyon na tao at tanggapin ang katotohanan ng may kapanahunan at katahimikan. Higit pa sa pisikal na pag-ayos ng mga bagay, nagkaroon ng panloob na pagbabago. Nagsimulang matanto ni Catherine na ang lihim na natuklasan niya, bagamat nakakabahala, ay naglalaman din na mahahalagang aral, tungkol sa pagmamahal, sakripisyo, katapangan at responsibilidad. Ang kanyang pangunawa sa kanyang ina, si Clarissa, ay nabago ng husto. Sinimulan niya makita hindi lamang kung ano ang nakatago kundi pati na rin ang kanyang intensyon na protektahan at ingatan ang mga mahal niya. Ang nakaraan, bagamat puno ng mga lihim, ay hindi na pinagmumulan na hindi matiis na sakit, ngunit sa halip ay matabang lupa para sa pag-unawa at paglago. Napagtanto din ni Catherine ang kahalagahan ng pagbibigay ng mga aral na ito sa kanyang mga kaibigan at pamilya ng unti-unti at maingat. Naunawaan niya na ang bawat isa ay nagpoproseso ng katotohanan ng iba, at ang presensya at empatiya ay mahalaga sa pagharap sa mga emosyonal na epekto ng sikreto. Sina Ana, Miguel, at iba pang malalapit na kaibigan ay naging mga kaalyado sa prosesong ito, na nag-aalok ng emosyonal na suporta at tinutulungan siyang i-navigate ang mga komplikado ng panlabas na epekto na lumitaw sa paghahayag. Ang pinakamalalim na pagkatuto, gayunpaman, ay nasa loob mismo ni Catherine. Naunawaan niya na ang buhay ay binubuo na mahihirap na desisyon at nakatagong mga lihim, at ang tunay na lakas ng damdamin ay nakasalalay sa pagharap sa mga katotohanang ito ng may tapang, katapatan, at integridad. Ang pagtanggap sa katotohanan ay hindi nag-aalis ng sakit,
ngunit pinahintulutan itong mabago sa pagkatuto at paglago. Ang bawat pagpatak ng luha, bawat sandali na pagkabigla at pagkalito ay bahagi na ng kanyang kwento, na hinuhubog ito sa positibo, ngunit masakit, na paraan. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa Quezon City, pinipinta ang kalangitan na may kulay kahel at ginto. Nadama ni Catherine ang isang tahimik na kapayapaan na humawak sa kanyang puso. Alam niya na hindi lahat ng mga salungatan ay nalutas, ngunit naunawaan din niya na nakahanap siya ng paraan upang harapin ang katotohanan, igalang ang kanyang sariling emosyonal na mga hangganan, at ang espasyo ng mga nakapaligid sa kanya. Ang nakaraan na nakatago sa loob ng kanyang tahanan ay hindi na lamang lihim. Ito ay naging isang katalista para sa kanyang emosyonal na kapanahunan at ang muling pagtatayo ng mga ugnayan ng pamilya na may higit na pangunawa at empatiya. Kaya naman, nakaupo sa kanyang paboritong lugar sa silid na napapalibutan ng mga alaala at ang malambot na liwanag na hapon, napagtanto ni Catherine na ang paglutas ay hindi nangangahulugang kalimutan o burahin ang nakaraan. Sa halip ay tanggapin ito at gawing lakas para sa kasalukuyan at hinaharap. Ang sikretong lubos na yumanig sa kanyang gayon ay nagsilbing paalala ng kapangyarihan ng katotohanan, ang katapangan na harapin ang matinding damdamin, at ang kahalagahan ng paggalang sa mga nauna sa kanya, kahit na nahaharap sa pinakamahirap na mga pagpipilian. Ang takip-silim sa Quezon City ay unti-unting naglaho sa gabi, at ang ginintuang liwanag na dumadaloy sa mga bintana ng apartment ni Catherine Bernardo ay tila bumabalot sa lahat sa isang aura ng pagminimini at katahimikan. Nakaupo sa kanyang balkonehe, kasama ang antigong kahon, mga sulat, at talarawan ng gayon ay maingat na inayos at inimbak. Pinadmasdan niya ang skilin ng lungsod, kung saan ang mga gusali na Maynila at Makati ay marahan na kumikinang sa liwanag ng paglubog ng araw. Ang mahinang hangin ay humahampas sa mga dahon ng mga puno sa hardin, na nagdadala ng isang pamilyar na pabango na nakapagpapaalaala sa pagkabata at mga araw na minsan ay tila napakasimple. Ito ay isang sandali ng paghinto pagkatapos na matinding araw ng mga emosyon, desisyon, at paghaharap sa katotohanan. Huminga na malalim si Catherine, dinama ang bawat pintig ng kanyang puso, at nagsimulang magmini-muni, na parang nagsasalita sa sarili. Ngunit alam niyang ibabahagi ang mga kaisipang iyon, kahit tahimik, sa mga manonood sa kanyang kwento. Naisip niya ang kanyang ina, si Clarissa, at ang tahimik na sakripisyong nagpapanatili sa pamilya sa loob ng maraming taon. Naisip niya ang mga kaibigan at pamilya na, sa kabila ng kontrobersya at unang pagkabigla, unti-unting naunawaan ang pagiging komplikado ng mga sitwasyon at ang bigat ng mga desisyon na kasangkot. Ang paghahayag, bagamat kontrobersyal, ay nagbukas ng mga pinto sa katapatan, pagkakasundo, at empatiya. Naputol lang ang katahimikan ng gabi dahil sa di kalayuang ingay ng mga sasakyan sa EDSA at paminsan-minsang kaluskos ng mga puno. Sandaling ipinikit ni Catherine ang kanyang mga mata. Inalala ang sarili niyang kahinaan sa harap na natuklasang ito. Isang luha ang dumaloy sa kanyang mukha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilala sa lakas na natagpuan niya sa kanyang sarili. Bawat sandali mula nang mahanap ang kahon, sa pamamagitan ng panloob na salungatan, ang panlabas na epekto, at ang moral na suliranin, ay humubog hindi lamang sa kanyang pag-unawa sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Naunawaan niya na ang katotohanan, kahit na nakatago sa loob ng ilang dekada, ay may kapangyarihang magbago, magturo, at magkaisa. Habang pinagmamasdan niya ang liwanag ng lungsod, pinag-isipan ni Catherine ang mga landas na nasa unahan. Ang ilang mga relasyon ay kailangan pa ring buuin, ang ilang mga sugat ay nangangailangan ng oras upang maghilom, at ang ilang mga katanungan ay nanatiling hindi nasagot. Ngunit higit sa lahat, natanto niya na mayroon na siyang kontrol sa kung paano tutugunan ang mga katotohanang ito, nang may tapang, pesensya, at bukas na puso. Ang buhay, naiintindihan niya, ay isang meselang balanse sa pagitan ng pagharap sa nakaraan at paghubog sa hinaharap na may kamalayan at empatiya. Sa gitna ng pagmumini-mini nito, kinuha ni Catherine ang doorknob at tiningnan sa huling pagkakataon ang mga pahinang naglalaman ng lihim na kwento ng kanyang ina. Bahagyang ngumiti siya, na may halong emosyon at determinasyon, napagtanto na ang pagtuklas na nagpayanig sa kanya na malalim ay naging gabay para sa kanyang sariling paglaki. Lumalim na ang gabi, at lumiwanag ang lungsod ng libu-libong ilaw na sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng mga kwento at mga lihim na nakatago sa bawat tahanan. Tulad na natuklasan niya ang sikreto ng kanyang sariling tahanan, alam niyang maraming mga salaysay ang naghihintay na lumabas. Bawat isa ay may sariling emosyonal na intensidad at mga aral sa buhay. Bago bumangon at pumasok sa loob, mahinang nagsalita si Catherine, halos pabulong sa sarili, ngunit puno ng kahulugan. Ang katotohanan ay maaring masaktan, ngunit ito rin ang nagpapalaya sa iyo.
At kung minsan kailangan ng lakas ng loob upang baguhin ang sakit sa lakas at mga lihim sa mga kuwento. Huminga siya na malalim, naramdaman ang malamig na hangin sa gabi na bumabalot sa kanyang mga iniisip, at pumasok sa bahay ng may katiyakan na ang bawat pagpipilian, bawat emosyon, at bawat lihim na nabunyag ay mahahalagang bahagi ng kanyang sariling salaysay, na handang isabuhay, madama, at ibahagi. Kaya naman, hindi lamang naantig ang mga manonood, ngunit nag-iwan din ang pakiramdam na ang kwento ni Catherine Bernardo ay isang gabay na thread para sa mga pagmumini-mini sa pag-ibig, katapangan, katotohanan at pamilya, na pumukaw na pag-usisa tungkol sa mga bagong pagunlad na maaring lumitaw sa anumang sandali, na pinananatiling buhay ang suspense kahit matapos na ang video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Mag-iwan ng like para matulungan ang channel, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.